Magsitayo po ang lahat. Magsisimula na ang mediation. Ang nais ko lamang mapakinggan ay pawang katotohanan, buong katotohanan, walang labis, walang kulang. Mangyaring maupo na po ang lahat. Ang nagrereklamo, ano ang iyong buong pangalan? Pero Magtoto Junior, ma'am. Pero Magtoto Junior. Palayaw? JR. Ayan. Ilang taong ka na? 31, ma'am. Saan nakatira? Sa Fernando, Pampanga. Ang inireklamo, ano ang iyong pangalan? Yung sila sa atin po. Lasatin. Ilang taong ka na? 34 po. Saan nakatira? Mexico, Pampanga po. JR, maaari bang isalaysay mo ang mga pangyayari? Kaya ka nagrereklamo. Mare, ano bang problema mo, ha? May nagawa ba ako sa'yo masama? Bakit kailangan ipagkalat mo na botsa ang paninda ko? Ah, bakit? Totoo naman ah. Kayo talaga mga bading, wala kayong ginawa kundi mamerwisyo. Sinungaling ka, napakasinungaling Hindi mo, ako Mare. sinungaling. Totoo Sinungaling naman ka. ang mga paninda mo ah. Bawiin mo yung sinabi mo, napakasinungaling Hindi mo. ako sinungaling, sandali nga lang. Grabe ka na! Kapili ka kami nakakita pero hindi mo ano ha? Ikaw! Hindi totoo yan! Hindi po ang paninda ko! Kaya bawiin mo yung sinabi mo! Bawiin mo yung sinabi mo! Bawiin mo yung sinabi mo! Nay, kain na. Junjun, Gingging, halika na. Baba na kayo. Dali. Oh, kain na tayo. Ayan. Oh, Junjun, ikaw ha, kasi mo ang project mo. Ha? Mamaya mo dyan, di ka makagraduate. Opo, kuya. Ikaw, tutulungan mo si Nani sa paglalaba, ha? Opo, kuya. Kuya, pakidagdagan naman po yung tao. Kayo talaga. Pagod na nga ang kuya ninyo. Inaabuso niyo pa. Nay, okay lang yan. Lambing na naman yan, di ba? Dali. Aha, eto. O, atin na muna kayo dyan, ha? Tig-50 kayo. Ha? At ito naman ay para sa nanay na pinakamabait sa balat ng lupa. Anak, salamat ha. Pasensya ka na. Ikaw ba yung kumakain para sa akin? Ay, ano kung ba wala yun? Nay, mauna na ako, ha? Para makarami akong benta ng baboy. Ha? O, sige, pampabuenas, pampabuenas. O, kain kayo Ingat mabuti, ka, ha? Ingat ka na. Benta ko marami yun, ha? Sige, anak. Bili na tayo mga suki, bili na! Pare, alam mo, parang fiesta lang sa kita. Kaya mo nakaka-11 na tayo mula kanina sa bilang ko, ha? Kaya nga, Mare, mabait na anak at kapatid. Kaya siniswerte tayo, Ako, Mare. Mare, sana nga tuloy-tuloy natin ang hirap ng buhay ngayon. Kaya nga, Mare, kailangan ng sipag at tiyaga. Ay, ito lang, 80 per kilo. Ayan. Ito, 80 per kilo. Ito po. Dalawa. Dalawang kilo, Mare, 2 kilo kagad. Eh, mga sukay! Bili na! Uy, pare! Ano na? Buti na lang at lumipat ka na sa akin. Mura na at sariwa pa. Hindi ka tulad ng mga paninda dyan ni JR. Puro mga botsa. Eh, syempre, ang supplier. Sabi nga ng supplier, botsa na nga, hindi pa niya babayaran. Oo naman. Mga supplier, kargador, kung sino-sino. Eh, alam mo naman ang mga bakla. Diba? O, yan. Sariwang-sariwa yan. Bigyan mo. Ilang kilo niyan? Ilang kilo? Dalawang kilo daw nito. Ayan. Hindi yan botsa, ah. Mare. Mare, ang tuman lang 20. Ilang araw na. Kaya ang liit din na kinikita natin araw-araw. Hindi lang. Siguro, dahil dun sa chismis na butya, yung bawi natin. Mare, tama ka. Pero hayaan mo na. Makabawi din tayo. Ano? Nahihirapan lang ako kasi, di ba? Siyempre, ang dami kong babayaran para sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Kaya mo na yan, Mare. Mare, magkano tayo? Gagano tayo ng paraan para kapit na yung marami. Mga suki!
Sige, bili na kayo! Bili na kayo! At, bili kayo dito. Sariwa, ano ka ng sariwang baboy. Dito lang. Teka muna, baka naman may basihan si Cecil kaya sinasabi niya double dead ang tinda mo. O, di po totoo yan, ma'am. Ah, Sinisiraan niya nga po Ano talaga. talaga ang totoo? Saan mo hinahango yung mga baboy mo? Sa palengke lang po, sa Ah, may Pampang. sa ano, matadero? Matadero po. Meron matatak ng ano yun, ng City Hall? tinitinda mo eh. Ah, ng ano, Kapal ang Betbet? mukha mo, hindi ka tingnan mo. Kapag tapang-tapang niya po, ma'am. Mismo nagsabi sa akin. Ano ba yung mga paninirang ginagawa sa initong si Cecil na nireklamo mo? Yung pong yung double dead nga po. Tapos, Sino double dead yung siya? pong, yung pong karne ko, ma'am. Ah, yung karne mo, pinaninira sa mga kanino? Sa mga customers Ah, namin po. sinisiraan. Anong ginagawa ng mga customer pag nakausap niya? Eh, syempre naniniwala na mo sa ganda niya. Eh, yung kita niya, mas malaki sa'yo nung nanira na siya. Hindi ko alam kasi biglang po pinapakilaman eh. Nay? Ano po, Nay? Hawakan ng Diyos. Ah. Nay, ito yung ano, ito yung kinita ko. Nay, pasensya ka na, ah. Matumal ang 20 eh. Paano may naninira po sa akin eh? Sino yun, anak? Anong ginawa mo? Na yung kalabang ko pong tindera. Ang hirap nga po eh. Gusto ko nang awayin. Kaso, ayoko naman ng gulo. Tama yun, anak, kung mong papatulan. Mabuti kang anak, mabuti kang tao, mabuting pamilya natin. Nakakaraos din tayo. Yan, anak. Opo, na. Mga kapatid ko ba nandiyan na? Nandiyan na naman kasi. Bakit mo na ako, Junjun? Nakapag-aral ba kayo? Inirereklamo ni JR ang kakompetensyang tindera sa palengke na si Cecil. Pinagkakalat raw kasi ito na nagbebenta siya ng botsa o double dead na baboy. Kaya ngayon, ang gusto nitong si JR e pagbayaran ni Cecil ang paninirang puri sa kanya. Saan ka magbayan sa bading? Inaano ka ba ng mga bading? Natatalo ang beauty mo ng mga bading? Babayaran mo na ako. Alam mo na. Ganda ba? Bakit kaya na mukha mo? Nakabakla ka na ba? Pinabalit ko nga pala ng ano, 2 kilo. Eh, tenga, ito. Suki, pinasobrahan ko pa yan para sa'yo, ha? Pero, itong 8,000. Kinikwento. Ano? Maingay kasi sabi niya, sinisiraan ka niya na. Ano ka raw? Botya raw yung paninda mo, tsaka ubi ka raw. Totoo ba yan? Oo nga. Mare, bakit naman ganun? Bakit kailangan ipagkalat ng botsa ang paninda ko? O bakit? Totoo naman po siya mga paninda mo ah. Kayo talaga mga bakla. Wala na kayong ginawa kundi mamerwisyo. Sinungaling ka? Napakasinungaling Hindi mo, ako Mare. sinungaling. Totoo Sinungaling naman ka. po yung mga paninda mo ah. Bawiin mo yung sinabi mo, napakasinungaling Hindi mo. ako sinungaling. Sandali nga lang. Ah! Grabe ka na! Yung ano, ikaw pinag-ano na lang kita pero hindi mo na inaano ha? Ikaw! Hindi totoo yan! Hindi po ang paninda ko! Kaya bawiin mo yung sinabi mo! Bawiin mo yung sinabi mo! Bawiin mo yung sinabi mo! Insecure lang po pinapansin. siya. Insecure lang po dahil marami akong customer. Insecure. Sa ganda kong ito, insecure ako. Nasaan yung ganda mo? Hello? Nasaan yung ganda mo? Ikaw, wala kang ano. Ano wala ako? Wala kang katulad sa akin. Ikaw, luwit lang yun sa'yo. Yung mga benta mo, siyang pinambabay dun sa mga lalaki mo. Kaya binabagsak yung mga paninda mo tsaka mga benta mo. Kapal Huwag na mo ang mukha sabihin mo? mo yan. Ako, di kaya totoo. Sinasabi mo sa mga customer na botya ang tinda niya. Opo, kasi Bakit mo sinasabi? totoo naman po. Tapos Ano totoo? yung isang Paano mo nalaman na botya ang tinda Kaya niya? nga po siya. Dealer niya po mismo Sinungaling. sabi sa akin na Marunong po botsa talagang po gumawa ng talaga kwento yan, ang ma'am, dahil ano, hindi benta niya. machismis. Ma'am, sana Opo. inalap mo sa Ay, akin. ibig sabihin yung dealer niya, botya tinitinda? Opo. Kuya, ikaw ba yung supplier ni JR? Ah, yung bading, oo, yung botya. Mura na nga ng bigay ko dun, di pa ako mabayaran eh. Talaga naman, oo. Ah, talaga po siya? O sige, salamat ah. Sige.
Teka, dami JR, mong anong salita. sinasama ng loob mo rito kay Cecil? Yun po yung paninira niya po. Sa mga paninimda mo? Tsaka yung pong, Sa pagkatao mo, anong mga yun po yung paninira niya? paninira niya po na marami po daw akong lalaki. Ah, sinasabi niya na lalaki. Pakialamera po yung kaya? chismosa. Ano naman kaya? Wala ka na doon kung marami akong lalaki. Problema ko na yun. Paano kaya? Di mo naman maano sa stand. Problema ko na yun. Kahit anong gagawin ko sa pera ko. Pera ko yun. Eh, Hindi mo bayo sa bading. Inaano ko ba ng mga bading? Natatalo ang beauty mo ng mga bading? Hindi po, kasi po, parang nakikita ko po yung itsura dun sa anak ko, sa bunso. O ano? Kaya po asar na asar ako sa bading. Ay, naku, Mari, pasensya ka na talaga, ha? Ang tupal kasi ng benta ko ngayon, eh. Kaya kulang yun na ibayad ko sa'yo sa nakuha kong makeup. At saka, may buwisit na tindero doon sa palengke na nasusuba ng mga customer ko. Ay, naku, mga buwisit talaga yung mga bading na yan, eh. Ang naku sila, mapagbakla talaga yan ng numero uno mong kalamat. Pero Mari, sa sunod, babayaran mo na ako, no? Kami ko naman maganda ba? Bakit ganyan ang mukha mo? Bakit gamit mo makeup ko? Mukha ko lang naman po eh. Abay, walang yakang bata ka. Mahal yan! Nababakla ka na ba? Bakla ka ba? Mare, huminahon ka, ha? Teka lang, Mari, ha? Wait, ha? Hoy, bumalik ka dito! O wala kang magagawa kung lumaking bading yun. Choice niya yun. Pangaralan mo lang, payuhan mo, wag siyang magbading. Pero kung bading pa rin, manika pa rin ng dala, wala kang magagawa doon. Payuhan mo, pangaralan mo bilang magulang. Pero kung talagang gano'n na siya, wala na tayong magagawa doon. Sino nagbalita sa'yo na chinichismis ka nitong si Cecil? Yung mga katabi-tabi ko po, na sinichismis. O, na sinong po. testigo mo na chinichismis ka ni Cecil? Si yan. Tumayo po kayo. Ano muna ang pangalan niyo? Vilma po, Vilma ano? Bautista, O, ilang taon na? 41, Saan po nakatira? Mexico. Ano pong nalalaman niyo tungkol sa reklamo na ito ni JR laban kay Cecil? Totoo nga po yung sinabuyan siya ng tubig na may dugo. Punong-puno siya, talagang naligo po siya sa may ano. Totoong Niyan, ibinabalita. tapos nagkaroon ng tubig na may dugo buong katawan. Ano Opo. itsura niya nun? Talagang basang-basa po siya sa ano po, pati damit siya. Kailan sa hanggang noon? Opo. O tapos? Tapos, totoo pong binabalita po na botcha yung tinitinda Sino namin nagpabalita po. ng botsa? Si Cecil po. Nadinig ng tenga mo? Dinig daw. Ano sabi niya? Pare, bili na! Masuki! Sariwang-sariwa! Mga suki! Ay, ate, oh! Uy, pare! Ay, Uy, pare, dito ka na bumili sa akin, oh. Mura na, sariwa pa. Aking paninda. kay JR ako lagi bumibili sa sariwa doon. Ay, naku! Hilig mo ba, botcha? Anong sabi mo? Ang sabi ko, kung ang gusto mo e botcha, sige, doon ka kay JR mamili. Bocha? Sige, dito na lang ako bibili. O, ayan, sige. O, 2 kilo. Bigyan mo ng 2 kilo. Nga po yung botcha na... Para lumipat sa kanya. Oo. Teka, Ang JR, daming anong salita. sinasabi? Di ikaw ang nagsasabi na bungangera siya. Opo. Sinasabi mo na bading siya. Opo. Sinasabi mo na maraming lalaki siya. Opo. Sinasabi mo na botsa ang tinda niya. Opo. Asunto. Oro mismo, pero kitang pa-aresto kay PO3 Ileda. Smosa ka. Smosa po siya. Di po, totoo naman po kasi sinasabi ko sa kanya. Kahit Inditera lang totoo, po hindi yan. dapat ipinagkakalat. Depensa ni Cecil, wala raw karapatan si JR na magreklamo laban sa kanya dahil totoo naman daw ang kanyang mga paratang kay JR. Giit pa niya, pinahiya raw siya ni JR sa kanilang palengke kaya raw niya nagawang buhusan ito ng tubig na may halong dugo. Hindi ko mo sinabi ni Pedro, totoo yung sinasabi niya, maniniwala ka ng totoo, ikakalat mo. Ang naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Ayon sa reklamo ni Sotero Magtoto, ipinagkakalat daw ng kakompetensyang si Lucy na double dead o botsa ang kanyang panindang baboy at lagi siyang naloloko ng mga lalaking nakakarelasyon niya. Kaya naman, laking gulat niya nang buhusan siya ng maruming tubig sa muka nang minsan kompronta niya si Lucy tungkol dito. Tansya ni Sotero, kinaiingitan siya ni Lucy dahil sa malaking niyang kita at ayos siya maparusahan ito sa mga paninirang ikinakalat laban sa kanya. Sagot naman ang inireklamong si Lucy, wala siyang kinalaman sa mga chismis na kumakalat laban kay Sotero. Dagdag pa niya, kaya lamang niya nabuhusan ng tubig sa mukha si Sotero ay dahil napapahiya siya sa mga paratang nito na siya ay chismosa. Wala raw basehan ng mga akusasyon ni Sotero, kaya dapat nalubayan na lamang siya nito. Ay, parang pinagmamalaki mo pa sa buong mundo Matapang po na siya. kayang-kaya mo sabing, oy, bading ka. O, parang dahil bading inaano mong aring kasiraan na niya yun. Inaari mong kasiraan niya.
ano kung bading? Kaso yan! Sinabi Kaso naman yan, po ng intriguing dealer niya. against honor yan! Sinisira mo reputasyon niya. Kinakalat mo na nagtitinda siya ng Botcha po. botsa o double dead. Ngayon, kung botsa titinda niya, sa pulis mo i-report para hulihin siya. Pero para ikalat-kalat mo sa mga customer niya para hindi na bumili sa kanya at lumipat sa'yo, pwede kanyang demanda ng civil action for damages in accordance with Article 19 of the new Civil Code. Pwede kang kasuhan para magbayad ka ng daños perwisyo dahil sinisira mo ang kanyang pagkatao. Hindi ko mo sinabi ni Pedro, totoo yung sinasabi niya, maniniwala ka ng totoo at ikakalat mo. Ang naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Dahil sa malinis pagsasalita, pwede kang makulong ng 30 araw. Ayan, Article 364 of the Revised Penal Code, intriguing against honor. Pwede kang makulong sa bisa ng aresto minor 1 araw hanggang 30 araw. Pwede rin mag-file ng civil action for damages under Article 19 of the new Civil Code. Ang taong yan may karapatan. Karapatan na pinoproteksyonan ng batas at dapat igalang ng ating lipunan. Sa sandaling pakialaman natin, siraan natin, husgahan natin, nang wala tayong basihan at wala tayong karapatan, pwede tayo managot sa batas. Kaya ang tanong ko sa JR, asunto o areglo? Areglo na lang po. Kawawa lang po siya kung makukulong po siya. Saka may puso pa naman po ako. Kaya na ganyan po yan. Inintindi ko pa yung mga anak niya. Kasi wala pong magbabago. Anong kondisyon para maareglo? Sana wag na po siyang umulit at wag na pong manira ng kapwa. Kung uulit, Pakukulong ko na po siya. Pakukulong ko na po talaga siya, man. napakatahimik mo. Ngayon, anong pangako mo sa kanya? Hindi ko na po ulitin yung sinabi ko po sa kanya na botsa yung mga paninda niya. Tsaka basta po wag na lang po niya sasabihin na binababa ko yung presyo ng paninda ko. Hindi naman niya kaya sabihin yun, talaga naman bababa ang presyo mo eh. Karapatan mo yun eh, gusto mong babaan eh. Pero ang epekto, tinakatalo mo yung ibang mga nagninegosyo, nalulugi. Sinusobra mo ng baba. Pero hindi na kailangan ipagkalat na yun dahil yun mismo sinasabi mo sa customer mo. O sige, tawagin na natin si Atty. Dakpano para sa inyong kompromiso. Kasunduan. Una, nangangako si Lucy o si Sil na hindi na niya gagawa ng chismis si Sotero. Nangangako rin si Lucy o si Sil na hindi na siya magkakalat ng mga intriga at chismis laban sa paninda ng kanyang kapwa nagtitinda, gaya ni Sotero. Ikalawa, nangangako si Cecil na aayusin niya ang kanyang pakikitungo sa kanyang kapwa, tindera, sa palengke, at iiwasan na niya ang kanyang pagkabungangera at chismosa. Ikatlo, kung ipagpapatuloy ni Cecil ang pagkakalat ng chismis laban kay JR o Sotero, ay kakasuhan siya ni JR ng kasong intriguing against honor sa ilalim ng Revised Penal Code at damages sa ilalim ng Article 19 ng New Civil Code. Kaya lagi nating tatandaan, pagdating sa batas, lahat patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating ni JR. JR, kwento mo naman yung nararamdaman mo ngayon na nagkaayos na kayo ni Cecil. Okay na, masaya na. Okay na ako, masaya na ako. Nagkaayos na kami. Wala na pong problema sa akin yun, ma'am. Basta gawin niya lang yung sinabi niya sa kay Atty. Acosta na panindigan niya lang yun. Yun lang. Ate Cecil, kwento mo naman yung mga pinagsisisihan mo na ginawa mo kay JR. Sisi na ako, ba't nasabi ko sa kanya yon? Dala lang po ng sobrang init ng ulo ko, tsaka yung mga pinagsasabi niya sa akin. Papakita ko po sa kanila sa mga kasamaan ko na kahit anong makita ko, marinig ko, wala na akong pakialam. Basta yun lang sarili ko ang ayusin ko. Nagkaayos na kami. Sisi na ako, ba't nasabi ko sa kanya yon? Dala lang po ng
na ang public attorney, hindi